Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ang sabi dito sa balita, yung DPWH engineer na nakakasakop doon, in charge doon sa Ampao at nag-collapse na flood control project sa Oriental Mindoro, sinipa na daw, fired. Ayan o, DPWH engineer in collapse flood control project in Oriental Mindoro, fired. Baka nilipat lang ninyo kung saan na lugar. Baka reassignment lang. Di ba? Malamangan niya Mr. Maravillas, ganun. Parang sa pulis. Tinatanggal bilang provincial commander. Pero reassignment or floating status. Di ba? Sabi dito sa balita, the project engineer in all personnel assigned sa nag-collapse na flood control project sa Oriental Mindoro, nirelieve sa kanilang mga duties. O tinanggal nga sa duty lang nila. Sabi yan mga kababayan ni Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pakanan. Sa bagay, sigurado naman po nakasabwat. In charge. Alangan man lumusot yun mga kababayan. Ganong uri ng proyekto. 1 billion pa naman po yung budget po na inubos. Di ba? Pakaman hadras to Oriental Mindoro a day after Governor Omerlito Bons Dolor lost temper during his inspection, kung saan na-discover niya ang nag-collapse na flood control projects na tingin niya mga kababayan substandard. Kahit saan mo tingnan po, talagang substandard. Wala pang baha, nagiba na po dahil lang sa bagsak ng ulan. Sa tama ng ulan, imagine that, ulan pa lang yon, wala pang baha. Nagiba na. Kasi nga po, kitang-kita naman po yung yung ebidensya. Kitang-kitang ninakaw po yung pera. Diba? Malinaw po ang ebidensya. Sabi ni Governor Dolor, obvious naman niya. Obvious naman eh. Ano pang i-explain mo dito? Quality, sira. Disenyo, sira. Overpriced. Substandard, kita mo, ang batong ginamit, saan din lang naman kinuha. Sa ilog din lang. Oo, at saka kita niya naman ang itsura. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Ito walang flood, pero gumuho. Di lalo na kung may flood. Common sense. Wala pang flood. Yung gumo po, yung likod. Kasi nga po, mga bato lang at buhangin at pinahiran lang ng konting Ang nipis po, mga ganyan lang. Konting halo ng simento. Malabnaw, mga kababayan. Pure na ampaw yung pakagawa. Wala pang flood. Tama yung sinabi ni Governor Dolor. Flood control niya ito. Dapat kayang kontrolin yung flood. Ay wala pang flood. Umulan pa lang. Tumuho na. Ayan matindi. Nakita niyo ba yun? Yung tabing kung gaano kanipis? Sa lahat pa nang nakita ko, ito ang pinakamanipis. Matindi. Grabe talaga po. Yung ito. Siguro naman nga, pwede na itong may bentang panotsa sa Batangas. Mr. President, tingnan nyo naman At ito po ay pumasa sa Quality Assurance Unit ng Department of Public Works and Highways. Pumasa? Pumasa sa mga inspeksyon. Sinertify ito 1 billion 1 per billion? 1 kilometer. Ito, may bakal na sa ito. Ayun! Sa wakas. Hindi. Kaya lang nagkaroon ng bakal sa likod. Panlagay sa liting. Kung hindi pa lilitingan ito dahil nag-repair, wala. Tingnan yung ginawa. Tinabunan na yung ilalim para may matakluban na nila. Sinong kontrakto ito? Hindi ko pa alam. Makikita pa natin. Ang ito ay Tagumpay. Tagumpay. Flood control project. Yes.
Gaano kahaba po ito? Mahaba to. Ito ang pinakamahaba. At ito ang pinaka-original. 2023, pupuntahan natin. At hindi po. Yan. O flood control, tubig ang kalaban mo. Papanata mo ng 12 mm na bakal. Hindi ako inhinyero, ha? Ito kasi. Pero hindi yan tama. Ikalawa, tingnan nyo. Yung mga cross section niya na nilalagyan ng Napakaliliit na bakal, oh. every 60 meters. Parang mga alamri lang po. Yeah, centimeter. Dapat yan. 1 ilang ng 1 yan. Maglalala ng ganyan. Paano hindi bibitap? Wala ko idea. Hindi mo ba makakita ang seatpile hanggang ngayon eh. Ito'y kalsada. Kalsada and yet sira. Hindi ko rin may paliwanag ito. Ayan, laman loob. Walang bakal. Paano dito? Oo, kita nyo. Ka ba? Na ang itsurang ito, 1 billion per 1 kilometer. Galit-galitan po yung regional director ng DPWH. Tinanggal, mga kababayan, yung project engineer po. Yung sabi dito, the Department of Public Works and Highways fact-finding team is still investigating the project even with the firing of the engineer. Sabi ni Director Engineer Gerald Pacanan, para po maging transparent, ang ilalagay ko po dito bagong engineer, bagong mga tao para po maiwasan kung mayroon man collusion o nag-usap-usap ang kontraktor at yung engineer. Siyempre, nag-usap-usap sa buhatan yan para tumiba sa SOP. Doon pa lang sa pag-implement, ang kalakaran po, pagka-award pa lang ng kontrata, may advance na kaagad, una sa politiko. Kung sino yung nag-insert ng budget niyan, una na, may paunang bayad na. Ganyan po ang style. Tapos siyempre, pati do yung district engineer or project engineer. Kasama dyan yung district engineer at malamang kasama yung director. Ngayon lang, nagkakabukingan na ngayon, nagmamaang-maangan sila. Ganon ang sabuatan, alangan man wala. Kaya nga yan, mga taong yan, mga kababayan, dapat sinasa ilalim sa lifestyle check. Yung mga salin yan, dapat ipaimbestiga. Kasi, pag tiningnan ninyo po, ang salin yan, mga assets niyan, mga kababayan, mga properties, marami tayong kilala na ganyan, nagtatrabaho sa gobyerno, lalo sa DPWH. Ang yaman-yaman po. Hindi match sa kanyang salary and other benefits, yung mga legal sources ng income. Hindi match ang lifestyle niya sa kanyang sweldo at mga properties. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Pacanan also apologized to Governor Dolor for the incident which the construction company's guard tried to block the governor's inspection. Humihingi po ako ng patawad sa kanya sa buong mamamayan ng Mindoro dahil hindi po yan dapat nangyari. Uulitin ko po, hindi po dapat nangyari. Ang hindi dapat nangyari po, yung palpak na flood control, yung korupsyon na siguradong may nangyari. Di ba? Malinawan ebidensya. Bombay. Flood control, flood control project. Yes. Gaano kahaba po ito? Mahaba to. Ito ang pinakamahaba. At ito maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? 1 billion po per 1 kilometer. O ngayon, yung dating secretary po ng DPWH, si Secretary Singson, may inamin. Yan o. Sabi ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, only 30% anya ng mga flood funds ang napupunta sa projects. The rest anya go to somewhere.
Matindi. 30%. Ang iba nga niyan po, ang napupunta sa somewhere, hindi lang 70%, kasi kung 30% ang ginagamit sa implementation, di 70% ang napupunta sa somewhere. Sa ibang projects po, 100% somewhere. Ghost project po. Kasi ang style po, yung mga existing flood control projects, pinipicture na lang po. Paulit-ulit na binabudgetan po. Wala nang implementation ng project kasi may project na. Ang ginagawa po, kumukobra na lang. You see? Ganon. Yan ang sabi niya. Former Public Works Secretary Rogelio Babe Singson said billions of pesos earmarked for flood control projects failed to reach actual construction, with much of the funding going elsewhere. If only 30% are going to the project, 12% are going to the contractor's income. The rest go somewhere. Madaling sabi, yung kita ng construction firm, 12% lang. So, admission of the truth. O ngayon, kung ito ang kalakaran, ibig bang sabihin, nung panahon niya, panahon ni Pinoy, siya yung sekretary, ganon din yung nangyayari. Kasi hindi man po na-address yung problema. Ang daming mga flood control projects sa previous administrations din. Hindi man nasolusyonan yung ating mga pagbabaha sa ating bansa. Lalo pang lumala. So madaling sabi, habang nire-reveal niya ito, malamang nangyayari din sa panahon niya. O di ba po? So ang ibig bang sabihin, tinolerate niya? Yan ang tanong, mga kababayan. Kaya talagang kailangan yung malalimang investigasyon and audit. Yung sa Bulacan po, pinapa-audit na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And the rest ng mga binisita niya po, yung sa Iloilo po, at ngayon itong sa Oriental Mindoro. Sigurado makakarating na ito sa ating Pangulong Bongbong. Viral po. So sabi dito sa balita, during his 6-year tenure at the DPWH under the Aquino administration, Singson estimated the total flood control budget at 160 to 180 billion pesos. He contrasted this with recent appropriations, noting that in 1 year the budget reached over 300 billion anya. So in 1 year I did not reach that in 6 years. Singson recalled that the DPWH completed a 351 billion flood control master plan covering 18 to 19 major river basins nationwide, including key interventions for the Pasig Marikina River. He said the plan has largely remained with the National Economic and Development Authority with minimal follow-through. All of the master plans were finished. We submitted all the master plans and we left it. The blueprint niya was designed as part of an integrated water management approach intended not only to mitigate flooding but also to store water for irrigation and treat it for household use. Singson described a system in which district engineers are pressured by lawmakers and contractors are handpicked. If my contractor does not win, I will remove you. What will the district engineer do? Yan mga kababayan daw kasi ang banta ng mga congressmen. Sa totoo lang, yung mga district engineers po, ang padrino niyan lahat, congressman, you see? Kaya ganon. Kaya tama yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang suna. Harap niya mismo yung kanyang pinagsasabihan. Hindi po outside of the building. Sa loob mismo. Maya naman kanya kayo. Palagpakan nyo. Palagpakan yung mga walang iya. Sabi yan ni Ping Lacson. You see? So Singson welcome reports that President Ferdinand Marcos Jr. is investigating 15 contractors flag for questionable projects. That's good, sabi po ni dating Secretary Singson, noting that the same names had surfaced during his tenure. Madaling sabi, kahit nung kanyang panahon, ito na yung mga contractors na involved. Kasi matagal na po sila. Mga ilang administrasyon na, mga kababayan sila. Decades of operations. So gusto sabihin, ibig sabihin po, pati sa panahon ni Singson, ganun ang kalakaran.
Ang tanong, anong ginawa ng kanyang amo, si Pinoy? Di ba? Buti yung ating Pangulong Bongbong Marcos talagang hindi na po nakatiis. Ito na ngayon, massive investigation ang ginagawa.